Mga kapatid, napakaraming tao dito sa mundo na nabubuhay na umaasa po, saan po? Sa mabubuting gawa na sa kanilang pananaw, ito yung kanilang iniisip na papaboran sila ng Diyos upang sila po ay maligtas. So kaya lagi ko pong narinig sa marami yung ganong pananaw. Sinasabi nila na magpakabuti ka. Sumunod ka lang sa kautusan ng Diyos, sigurado mapupunta ka sa langit. Alam nyo, mga kapatid, mahalaga po yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Hindi ko alam, baka ganito po yung ating pananaw, na kaya tayo gumagawa ng mabuti, o nagsisikap tayo, nagpupursigi tayo, sumusunod tayo sa kautusan ng Diyos, ay para makuha natin ang pabor ng Diyos para tayo ay maligtas. Kapag issue po ng kaligtasan, mahalaga pong maintindihan natin ito, na ang kaligtasan ay alam natin sa banal na kasulatan, ito po ay klaro at tiyak, gawa po ito ng Diyos. Hindi po ito nagmumula sa atin. Para maintindihan natin, ito po ay malaking biyaya para sa atin, mga kapatid. So sabi po ni George Richard Wilson Knight, doon po sa kanyang clip art features for church newsletters, page 53. Ganito po ang banggit niya tungkol sa grace of God, biyaya ng Diyos. Kapag ang isang tao ay nagtrabaho ng 8 oras, isang araw, at nakatanggap ng isang makatarungang araw na sweldo para sa kanyang oras, yun ay isang sahod. Kapag ang isang tao ay nakipagkumpetensya sa isang kalaban, nakatanggap ng isang tropeyo para sa kanyang pagganap, iyon ay isang premyo. Kapag ang isang tao ay nakatanggap ng angkop na pagkilala para sa kanyang mahabang serbisyo o matataas na tagumpay, yun po ay isang parangal. Ngunit kapag ang isang tao ay walang kakayahang kumita ng sahod, hindi manalo sa premyo at hindi karapat-dapat na gawad ng parangal, gayon pa man ay tumatanggap pa rin ng ganong regalo, yan ay isang magandang larawan ng hindi karapat-dapat na pabor ng Diyos. Ito po ang ibig sabihin nating kapag pinag-uusapan natin ang biyaya ng Diyos. Yun po ang sabi niya. Yun po, maliwanag po. Ilagay natin sa ating isipan, hindi tayo karapat-dapat sa pabor ng Diyos. Mga kapatid, sa anumang paraan sa ating gagawin upang tumanggap ng pabor ng Diyos sa usapin ng kaligtasan, hindi natin makukuha ang kanyang pabor. Subalit bagamat hindi tayo karapat-dapat sa pabor ng Diyos bilang makasalanan, pinaboran tayo ng Diyos sa paanong paraan? Dahil po sa ating, o hindi dahil sa ating ginawa, kundi pinaboran tayo ng Diyos sa pamamagitan po ni Kristo. Ito po yung malaking biyaya ng Diyos sa atin. Yun po ang ilagay natin sa ating isipan. Na tayo po ay napaboran lang ng Diyos dahil kay Kristo. Siya po ang sinugo dito sa mundo, walang iba. Siya po yung nabayubay sa krus. Gaya ng ating inawit. So mga kapatid, ang totoo mga kapatid, bilang makasalanan, hindi tayo deserve na maligtas. Hindi po tayo deserve. Saan tayo deserve? Ang katotohanan kung saan tayo deserve ay sa kaparusahan dahil tayo po'y makasalanan. Nailagay na tayo sa ilalim ng galit ng Diyos. Ngunit dahil sa malaking pag-ibig at habag ng Diyos, minarapat tayong maligtas. Wow! Dapat yun ang ating ipagpasalamat mga kapatid. Para maging malinaw sa talakayan natin ang Galatia, Kabanata 2. Pero ang tututukan lang po natin ay yung verse 19. Mahagi po yung 21. So, ang buod po ng kabanata, nakipagpulong po si Pablo sa ibang mga apostol. Kumbaga, pinapangaral ba nila
Tulad ng ginagawa niya na ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. So, nalaman niya na ginagawa nila ito kahit na ang mga huwad na kapatid sa kanilang kalagitnaan ay sumasalungat sa ebanghelyong ito ng biyaya ng Diyos. So mga kapatid, pagkatapos makatanggap ng opisyal na pag-aproba mula kina Pablo at sa iba pa, sinalungat niya si Pedro sinalungat ni Pablo si Pedro. Bakit po? Sa hayagang pagsisikap na ilayo ang kanyang sarili sa mga Kristiyanong hintil dahil po sa takot na kung ano ang maaring sabihin ng mga pangkat ng pagtutuli, which is yung mga Hudyo. Mabasa natin yan sa 11, verse 11 to 14, binasa nating MC. Ipinahayag ni Pablo na ang pagpapawalang sala dumarating lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi po sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Maliwanag po yan sa verse 15 to 18. So ang pinakabuod po ng konteksto nito, yung verse 15 to 21, naglalaman po ng dakilang pahayag ni Pablo tungkol po saan? Sa pagkakaiba po ng pananampalataya kay Kristo at ng pagsunod sa batas. Pag-iibahin po natin yon. Malaki po ang pagkakaiba. Walang sino man ang maaaring maging ganap sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng gawa ng kautusan o kahit sa ating mga pagsisikap. Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo. So, ang maniwala kay Kristo, isang bagay na pinakita rin ni Pablo sa verse 20, ang maniwala kay Kristo ay ang pagpako sa krus kasama niya. At ang kapalit ay hindi na siya nabubuhay sa kanyang sarili. So mga kapatid, kundi si Kristo ang nabubuhay sa kanya. Si Pablo ngayon, mga kapatid, o nung panahon niya, nabuhay po siya sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Binanggit po yun sa verse 20. Sana ganun po tayo. Kung tayo po ay mga mananampalataya, mabubuhay tayo sa pananampalataya kay Kristo. Mabubuhay tayo para sa Diyos. Mabubuhay tayo sa Kanya, sa Kanyang kaluwalhatian, hindi sa ating sarili. Higit pa dito, makita natin ibinigay ni Jesus ang Kanyang sarili para sa mga makasalanan tulad ni Pablo. Bakit po? Dahil mahal niya siya. Ang pagsasabi ng isang tao na maaaring gawing matuwid sa pamagitan ng batas o pagsisikap niya, ang masakit po dito, binanggit po sa verse 21, masasabing si Jesus ay namatay na walang kabuluhan. Kung ang kaisipan natin ay sa mabubuting gawa at pagsunod sa batas ng Diyos, winawalang kabuluhan natin ang kamatayan ni Kristo. Yun po ang tatamaan. Kaya sa umagang ito, ang gusto kong pag-usapan natin, the crucified with Christ. Ang napako sa krus kasama ni Kristo. Paano ba natin iintindihin ito? Ang napako sa krus kasama si Kristo. Kaya ang mensahe ko po sa umagang ito, ang napako sa krus kasama ni Kristo ay isang palatandaan ng isang mananampalataya na nabubuhay sa bagong uri ng buhay para sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Uulitin ko po, para may direksyon ng ating pakikinig, ang napako sa krus kasama ni Kristo ay isang palatandaan ng isang mananampalataya na nabubuhay sa bagong uri ng buhay para saan? Para sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Yun po. At mayroon po tayong dalawang bagay na ating tatalakayin sa umagang ito. Una po, the rejecting the law as a way of salvation. Ang pagtanggi sa batas bilang isang paraan ng kaligtasan. Magandang maintindihan natin yan. Kasi sabi ko kanina, maraming tao ang nag-iisip na sumunod ka lang sa batas ng Diyos. Ay sa totoo lang, wala naman talagang nakasunod. Tama? Wala po. O di ba, bagsak tayo, hindi tayo papasok sa karya ng Diyos. Hindi tayo maliligtas kung ang basihan natin ay pagsunod sa kautusan o sa mabubuting gawa. Pangalawa po, the way to a new kind of life as being saved. Ang daan patungo sa bagong uri ng buhay bilang naligtas.
So mga kapatid, unahin natin ang pagtanggi sa batas bilang isang paraan ng kaligtasan. Siguro magandang tingnan natin dito, not by the law. Anong ibig sabihin, not by the law? Ano ang ibig sabihin na hindi sa pamamagitan ng batas ang paraan ng kaligtasan ayon kay Pablo? Bakit niya pinapaliwanag niya dito sa taga-Galacia? Kung papansin natin yung verse 19, pansinin niyo yung verse 19. Verse 19a, sapagkat ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay sa kautusan. So maliwanag po, sinasabi di ba, ako'y patay na sa kautusan. So, kung titingnan natin at ihiram tayo sa Roma chapter 7 verse 1, ayon kay Pablo sa mga taga-Roma na ang kautusan ay umiiral lamang sa tao habang siya'y nabubuhay pa. Para makuha natin na yung sabi ni Pablo na siya'y namatay na sa kautusan. Pero sabi niya sa taga-Roma chapter 7 verse 1, ayon sa kanya, na ang kautusan ay umiiral lamang sa tao habang siya'y nabubuhay pa. Para mas maintindihan natin, gumamit siya ng halimbawa tungkol sa asawang babae. Sapagkat, sa verse 2, sapagkat ang asawang babae ay itinali ng kautusan sa asawang lalaki habang ito ay nabubuhay. Ngunit kung mamamatay ang asawang lalaki, siya ay nakalaga na sa kautusan ng asawang lalaki. Iyon. So, si Pablo, nililinaw niya na namatay na siya sa kautusan para maintindihan natin yung senaryo ng ating kaligtasan ay hindi base, not by the law, hindi yun ang paraan ng kaligtasan. Pinapakita ang kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises ay walang otoridad sa mga namatay na. Paano natin ito uunawain sa mga kay Kristo na kay Kristo na? So, sinabi ni Pablo sa mga mananampalataya, namatay na kay Kristo. Kasama ni Kristo, napako sa krus. So, ang sabi po ng Romans, manghihiram tayo para mas klaro po. Roma chapter 6 verse 6. Ang sabi po, nalalaman natin ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawala ng bisa at upang tayo hindi na mapag-alipin pa sa kasalanan. 7. Sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. 8. Subalit kung tayo namatay na kasama ni Kristo, sumasampalataya tayo na mabubuhay ding kasama niya. So napakalinaw po mga kapatid. Dahil dito, wala na sila sa ilalim ng batas. Roma 6:14. At hindi na sila mahatulan ng batas at ligtas na sila. So mga kapatid, ang pagtanggi sa batas bilang paraan ng kaligtasan ay hindi nagtataguyod po ito ng kasalanan. Ibig sabihin po, binibigyan daan nito ang mga mananampalataya kay Kristo na mabuhay para sa Diyos. Kumbaga, tatanggihan mo na yung isip mo na kailangang sundin ko ang batas para ako maligtas, hindi na. Dahil yon ay patay ka na doon ayon kay Pablo at ikaw ngayon ay mabubuhay para kay Kristo o para sa Diyos. At ang kautusan sa halip na magbigay ng buhay, nilinaw ni Pablo, ito po'y instrumento ng kamatayan. Romans 7 verse 9 to 11. Then 2 Corinthians 3:6. So sinabi niya ang mga pinunong Kristiyanong Hudiyo ay natuto ng isang napakapangunahin at mahalagang katotohanan. Ibig sabihin po, ang kaligtasan ay hindi darating sa pamamagitan ng pagsisikap na sundin ang batas na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Hindi po. Yun po yung ating nililinaw. Kaya dapat i-reject natin ang pananaw na ang paraan ng kaligtasan ay pagsunod sa batas ng Diyos. Not by the law. Ang mga makasalanang Hudiyo man o Hintil ay aaring ganap lamang sa pamamagitan ng
pananampalataya kay Kristo. Nilinaw po yan sa Acts chapter 13 verse 38 to 39. Then Romans chapter 3 verse 24 to 26 and 28, 30, and chapter 5 verse 1 ng Romans. So, mga kapatid, anumang panggigipit na idinulot sa mga Kristiyano na ipaisip pa sa kanila na kailangan nilang sundin ang mga tuntunin at regulasyon ng batas, ay tinamaan ang puso ng Ebanghelyo. Tinamaan po yung Ebanghelyo na sinabi ko kanina, na ang gospel ay yan din po ang napakahalaga. Ang Ebanghelyo, ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, yan po ang tumawag sa atin kung ikaw ay mananampalataya. Nadinig mo ang Ebanghelyo na ikaw ay patay sa kasalanan dahil sa kapangyarihan ng Ebanghelyo, ikaw ay nabuhay, na born again ka, nabuhay ka sa Espiritu, nagkaroon ka ng kamalayan sa kasalanan, nagsisi ka at sumampalataya ka sa Panginoon, kaya ikaw ay isang mananampalataya ngayon. Kung yun ay naranasan mo, gawa po yun ng Diyos. Kaya kung sasabihin at ipipilit ang pagsunod sa batas ng Diyos, tinamaan po ang heart of the gospel. Yung puso ng gospel. Kaya ito po yung dapat ipinapangaral. Anumang turo na ang pagsunod sa anumang batas ng relihiyon, ito po ay humahantong. Ano po yun? Kumbaga, dinadagdagan mo ang kaligtasan o nag-aambag ng kaunti sa kaligtasan ito. Ibig sabihin, ito po'y mali. Complete na yung ginawa ni Christ. Yung Ebanghelyo. Ang point natin, anumang pagtuturo na ang pagsisikap sa sarili at mabubuting gawa at merito ng tao, kapwa ito parehong mali. Yun po ang maliwanag sa Biblia. So, hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng law. Mga kapatid, tingnan natin, salvation in the Old Testament. Paano ba naligtas yung mga tao doon sa lumang tipan? Ang isang karaniwang maling kuro-kuro po tungkol sa paraan ng kaligtasan sa lumang tipan ay ang mga Hudyo daw po ay naligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. Ngunit gaya ng ating pinag-uusapan, mga kapatid, gaya ng ating tinatalakay, alam natin mula sa kasulatan na hindi iyon totoo. At si Pablo din po nagbanggit dito sa Galatia, chapter 3, verse 11, ngayon ay maliwanag na walang sino mang aariing ganap sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan sapagkat ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Tila alam ni Pablo ang sinabi sa Habakuk, chapter 2, verse 4. Kaya nabanggit niya yon, na maaaring naisip ng ilan na baliwalain ang talatang ito na kumapit lamang sa bagong tipan. Pero hindi po eh. Ngunit si Pablo, maaaring sinipi niya yung Habakuk 2:4. Ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya, bukod sa batas, ay isang prinsipyo lamang sa lumang tipan. So mga kapatid, sa original na salin po, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. So itinuro ni Pablo na ang layunin ng batas ay magsilbing tagapagturo upang dalhin tayo kay Kristo. Iyon po ang bertud ng law. Upang tayo ariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya. So, ang mga taga-Galatia 3:24, gayon din sa Roma 3:20, ay sinabi ni Pablo, mga kapatid, na ang pagsunod sa kautusan ay hindi nagligtas sa mga Hudyo sa luma at bagong tipan dahil walang sino man ay papahayag na matuwid sa kanyang paningin sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. So, pagdidiin po natin, mga kapatid, ang kautusan ay hindi kailanman nilayon upang iligtas ang sinuman. Ang layunin ng kautusan ay gawing magkaroon tayo ng kamalayan sa kasalanan. Basahin nga natin ang Roma 3:20. Roma 3:20. Sandali po nating basahin.
Hirap po. 3:20, sabi po dito, hirap, sobrang nipis. Makaya namang lawayan. Sabi po dito, basahin ko, sapagkat sa pamamagitan ng gawa ng kautusan, take note po, walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Ito yung gusto kong makita, yung bertud ng law. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala sa kasalanan yun. Alam nyo, hindi natin malalaman yung tungkol sa pagnanakaw kung walang law. Hindi natin malalaman yung pakikiapid kung walang law. Hindi natin malalaman ang pagbanggit ng pangalan sa Diyos na walang kabalang kung walang law. Di ba? Hindi natin papahalagahan ang ika-4 na utos kung walang law, yung rest day, yung Lord's Day ngayon. Yun po. Tanong dito, kung ang paraan ng kaligtasan sa lumang tipan ay hindi pagsunod sa batas, kung gayon, paano sila naligtas? Yun ang tanong mga kapatid Siguro ang mabuting kasagutan po dito, madaling matagpuan po sa banal na kasulatan. Bakit po? Kaya walang pag-aalilangan kung ano ang paraan ng kaligtasan sa lumang tipan. Laging bumabalik tayo sa Romans para makita natin. Sagot po dyan, Romans chapter 4, nilinaw ni Apostol Pablo sa kanila, ang paraan ng kaligtasan sa lumang tipan ay kapareho ng bagong tipan. Bakit po? Nasa pamamagitan lamang ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, kay Kristo lamang. Isang halimbawa po ay si Abraham. Upang patunayan ito, tinuro sa atin ni Pablo si Abraham na naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Bakit po? Si Abraham ay naniwala sa Diyos at ito'y ibinilang sa kanya bilang katuwiran. Mabasa po natin yon sa chapter 4, verse 3 ng Romans. Pero ito po'y sinipin ni Pablo sa lumang tipan upang patunayan ang kanyang punto sa pagkakataong ito. Saan po sa lumang tipan? Genesis 15:6. Si Abraham ay sumampalataya at binilang sa kanya itong katuwiran. Hindi maaaring maligtas si Abraham sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Bakit po? Dahil nabuhay po si Abraham mahigit 400 years bago ibinigay ang kautusan. Di maliwanag po. Kaya hindi pwedeng tumayo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsunod. Pagkatapos ay pinakita ni Pablo na si David ay naligtas din sa pamamagitan ng pananampalataya. Saan natin makikita yon? Roma chapter 4 verse 6 to 8. Sinipi po niya yung awit 32 verse 1 to 2. So maliwanag po, patuloy na itinatag ni Pablo ang paraan ng kaligtasan sa lumang tipan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Faith po. At dito sa Roma chapter 4 verse 23 to 24, isinulat niya, ang mga salitang ibinilang sa kanya ay sinulat hindi lamang para sa kanya, kundi dahil din naman sa atin. So maliwanag po yun, na ibibilang sa atin na ang mga sumasampalataya sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon ay mula sa mga patay. Bumuhay kay Kristo mula sa mga patay. So sa madaling salita mga kapatid, ang katuwiran ay pinagkakatiwalaan o ibinibigay sa mga may pananampalataya sa Diyos. Tulad ni Abraham, David, at lahat tayo ay may isang paraan ng kaligtasan. Ikaw na nandito. Ipagpasalamat mo sa Diyos kung ikaw ay mananampalataya, naligtas ka lang sa biyaya ng Diyos. Wala kang ipagmamalaki. Zero tayo pagdating sa kaligtasan, sa usapin ng kaligtasan. Gawa po yan ng Diyos. Maliwanag po. Ang point natin, karamihan sa aklat ng Roma at Galacia ay tumutugon sa katotohanan na mayroon lamang isang paraan ng kaligtasan at isang mensahe ng Ebanghelyo. Yun po. Kaya magandang talakayin po ang Galacia. Kaya ang challenge ko po, unang challenge, tinatalakay natin ito sapagkat
mahalagang maunawaan natin ang katotohanan ng daan ng kaligtasan. Sa buhay natin, pinakamahalaga po ang kaligtasan. Lagi ko pong binabanggit ito. Kahit tagumpay ka sa buhay, mayaman ka dito sa mundo, kahit kilala ka sa lipunan, kahit ang dami mong natapos, maluwag ang pamumuhay mo, mahirap o mayaman kapag hindi naligtas ang kaluluwa. Useless ang buhay. Kaya kung ikaw ay mananampalataya, mapalad ka dahil kinatagpo ka ng biyaya ng Diyos na hindi kakarapat-dapat na maligtas, pero minarapat ng Diyos. So, magpasalamat tayo sa Diyos dahil sa kapangyarihan ng Ebanghelyo, tayong mga patay dahil sa kasalanan ay binuhay niya tayo. Ang Diyos ang bumuhay, hindi tayong bumuhay. Lahat ng tao patay sa spiritual na kalagayan. Paano magiging argumento? Pagsikapan mong gumawa ng mabuti, pagsikapan mong lagi kang dumulog sa Diyos, paano ka makalalapit sa buhay na Diyos? Patay ka nga sa spiritual. Unless be born again, you cannot see the kingdom of God. Hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Pero ang gumawa nun, kapangyarihan ng Ebanghelyo. Walang makalalapit sa anak kung hindi ilalapit ng Ama. At paano maglalapit ang Ama? Sino mang nakikinig ng Ebanghelyo at natuto, sila'y lalapit kay Kristo. Yun ang mabisang pagtawag ng Diyos. Kaya habang nakikinig ka ng Ebanghelyo, kung mayroon akong kinakausap dito na wala sa Panginoon at hindi ka makalaya-laya sa pagkaalipin sa kasalanan, na gusto mong magbago pero hindi mabago. Katulad ko nung araw, mabisyo pero nagkursilyo ako para mabago. After 1 month, tanggero na naman. So hindi kaya ng ating sarili para mabago ang ating mga bisyo o yung gusto nating mabago. Ang Diyos lamang sa kapangyarihan ng Ebanghelyo, kapag nabago ang ating panloob, doon na magsisimula na makita mo ang pagkamakasalanan ng Diyos, marirealize mo, ako pala'y nasa ilalim ng galit ng Diyos. At makikita mo, maintindihan mo, sasampalatayanan mo ang pagsasakripisyo ni Kristo sa krus. Na siya ang tumanggap ng lahat ng hatol ng Ama na hinihingi ng batas na hindi mo nagawa, na hindi natin nagawa. Kaya challenge kita, kung gusto mo maranasan ang pagbabago sa buhay, kilalanin mo si Kristo. Sampalatayanan siya, magsisi ka sa kasalanan. Sabi po ni Milburn Cockerill, he was a prophetic writer. He has contributed articles to many Baptist papers. He was editor of the Baptist Examiner from 1975 till 1980. Ito ang sabi niya, salvation depends upon Christ's work for us, while rewards depend upon our works for Christ. So, ang kaligtasan ay nakadepende sa ginawa ni Kristo para sa atin. Samantalang ang gantimpala ay nakadepende sa ginagawa natin para kay Kristo. So mga kapatid, ang kaligtasan ito ay ating nilinaw ayon sa banal na kasulatan. Kailangan nating tanggihan ang pagsisikap sa pagsunod sa kautusan upang tayo'y maligtas. O kahit ang mabuting gawa natin, pagsisikap ng tao para maligtas ang ating kaligtasan, plain, biyaya lamang ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. So, burahin natin sa ating kaisipan na kaya ka gumagawa ng mabuti ay para maligtas. Baliktad po. Ngayong ikaw iligtas na, gumawa ka ng mabuti para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi ka gagawa ng mabuti para maligtas. Bilang ligtas, bilang nabiyaya ng kaligtasan, gumawa ka ng mabuti. Mamuhay ka sa kabanalan, layuan ng kasalanan.
Dahil yun ang kalugod-lugod sa Diyos. Pangalawa po, mga kapatid, bilisan na po natin. The way to a new kind of life as being saved. So, upang maintindihan natin yung crucified with Christ. So, tanong, ano ba ang pwede nating maunawan tungkol sa ipinako sa krus kasama ni Kristo? Ang sabi po sa ating teksto sa verse 20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay sa kanyang sarili dahil sa akin. Ang ganda ng talata. Napako sa krus kasama ni Kristo. Mga kapatid, ito po ang totoo. Kung ikaw ay mananampalataya, take note, kasama kang napako ni Kristo. Totoo sa lahat ng mananampalataya, hindi lamang para kay Pablo yung sinabi niya. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, ang sabi ni John Calvin, ako'y ipinako kasama ni Kristo. Pinapaliwanag nito ang paraan kung saan tayo namatay sa batas ay nabubuhay sa Diyos. Nakapasok sa pagkamatay ni Kristo. Nakukuha natin mula rito ang isang lihim na energy. Kaya magtataka ka sa sarili mo na bigla na lang nababago ang buhay mo. Unti-unting binabago ng Diyos ang buhay mo. Ayaw mo na ng gawa ng kasalanan. Tinatanggihan mo na yon. At minsan nag-iisip, sa akin po, walang nagsabi sa akin, huwag ka nang manigarilyo, Joey. Huwag ka nang mag-inom ng alak. Huwag ka nang tsumungke. So mga kapatid, bigla na lang nawala yon. Walang nagsasabi. Kaya nga, hindi dapat mong ikuman. Dapat bago ka na. Kung ikay tunay na Kristiyano, mababago. Bakit? Ang sense noon, yung lumang pagkatao ay pinako ng kasama ni Kristo sa krus. Para maunawa natin, manghiram ulit tayo doon sa aklat ng Roma. Binasa natin kanina, yung Roma 6, verse 6 to 8. Hindi na natin kailangang basahin. Yung verse 6, ang ating lumang kalikasang tao, literal na nating lumang pagkatao, so, ipinako na po yun. Ang panalita dito, ang ibig sabihin, lahat tayo'y bago. Tayo naging mananampalataya at mga bagong tao kay Kristo. Yun ang ating lumang pagkatao. Ano yung lumang pagkatao? Kalikasan ng pagkamakasalanan, alipin ang kasalanan, alipin ang sarili, makasarili. Si akoism. Ano yung akoism? Laging sentro ang sarili. Laging siya ang bangka. Laging nakatingin sa sarili. Yun tayo. Nabubuhay tayo sa kasalanan, sa kadiliman. But now, ang ipinako ay hindi isang bagay na ginagawa natin sa ating sarili, hindi tulad ng ginagawa ng marami sa panahon ngayon. Anong ibig ko sabihin? Literal na nagpapapako sa krus. Tuwing mahal na araw. Nangyayari yan sa Pampanga. Pero nung si Kristo ay pinako sa krus, noong mga 30 AD, tayong mga mananampalataya ay pinako sa krus kasama niya. Roma 6:2, Galatia 2:20, pagpapakita ng kamatayan ng lumang pagkatao. Kumbaga, wala nang kapangyarihan ang laman, ang kapangyarihan ng kasalanan sa atin dahil napako na kasama nito. Basahin nga natin para mas lalo nating maintindihan. Sabi po sa verse chapter 6, verse 6, Roma. Sabi po dito, verse 6,
Nalalaman natin ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawalan ng bisa. Oh, take note. Maliwanag po yun, mawalan ng bisa. Upang ang katawang makasalanan ay mawalan ng bisa at upang tayo'y hindi na magpaalipin pa sa kasalanan. Ang totoo, before alipin tayo ng kasalanan, nagtataka tayo, bakit di natin mapigilang gumawa ng kasalanan? Kasi alipin ka. Pag sinabing slave, sunod-sunuran ka. Yun ang buhay natin. So, ang katawan ng kasalanan ay makasalanang kalikasan sa katawan ng mga mananampalataya. Ito yung in-explain ni Paul sa Roma 7 verse 18. Ito ay hindi literal na nawasak ng si Kristo ay namatay sa ating lugar. Tulad ng ating literal na katawan ay hindi nawasak. Kundi ang kamatayan ni Kristo, mga kapatid, ay ginagawang posible para sa Diyos na iligtas tayo mula sa kapangyarihan nito. Kaya ang sabi ng verse 14, pansinin nyo yung verse 14 ng chapter 6 ng Romans, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo sapagkat wala na kayo sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim ng biyaya. Yung binanggit ni John Calvin, yung pinako kasama ni Kristo, nakakuha tayo ng enerhiya. Pagsusustain ng grace ng Diyos kung bakit tayo ay nakakaiwas na sa kasalanan. At sabi sa verse 22 ng Roma chapter verse 22, subalit ngayong pinalaya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos na nagbubunga naman ng kabanalan at ang kahinatnan ay buhay na walang hanggan. Ito na po yung buhay natin, mga kapatid. Matapos tayong kinatagpo ng Diyos, yung diwa ng pagpapako sa krus kasama ni Kristo, tayo po ngayon ay nasa bagong uri ng buhay kay Kristo. Mabubuhay ka na ngayon para sa Diyos. Lahat ng gagawin mo, mga kapatid, lahat ng gagawin natin ay para sa ikalululhati ng Diyos. Pamumuhay sa kabanalan. Ang pamumuhay sa kabanalan, hindi ganito. Yung nakabelo ka, pupunta ka sa simbahan, may dala-dala kang Biblia. Hindi po. Ang pamumuhay sa kabanalan, na bago ang iyong pag-uugali, na bago ang iyong pangit na ugali, nagiging mabait ka, mayroon kang pag-ibig, may kagalakan ka, may kahinahunan ka, may pagpipigil ka sa sarili. Yun po ang kabanalan. Yung dating nabuhay ka sa kasalanan, nabuhay ka sa sarili mo, ako isim, ikaw ang nangingibabaw sa sarili mo, pinatay na yon. Kasama ng napako yon, mabubuhay ka ngayon para sa Diyos. Sabi nga sa Roma, chapter 6 verse 7, sapagkat ang mga namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Mga kapatid, ang pagtutuos ng Diyos, tayong mga mananampalatay makasalanan mula kay Adan at namatay kay Kristo. So, ang paghatol ay dumating sa atin mula sa pinagmula ng kasalanan. Kay Adan po yun. Roma 5 verse 16 and 18. Ngunit ang kalayaan mula rito ay dumating sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Yung Ebanghelyo. Kamatayan ni Kristo. Ang pagkamatay kasama niya, tayo ay pinalaya o pinawalang sala mula sa kasalanan. Ang relasyon sa kasalanan ay nasira. At hindi na binibilang ng Diyos ang ating mga kasalanan laban sa atin. Roma chapter 4 verse 7 to 8. Ang lahat ng ating mga kasalanan ay binayaran ng mga pagdurusa at kamatayan ni Kristo. So mga kapatid, ang lahat ng mga bagay na tinatalakay natin, mga katotohanan na totoo, saan? Sa bawat na kay Kristo, sa bawat mananampalataya, sa bawat na born again. Yun po ang totoo, mga kapatid. Kaya magnilay-nilay ka sa sarili mo. Magpasalamat ka sa Diyos
kung kinatagpo ka ng Diyos. Namatay si Kristo sa kanilang lugar at binibilang ng Diyos ang kanyang kamatayan bilang kanilang kamatayan. Mga kapatid, ito po ang daan patungo sa isang bagong uri ng buhay. Ang point natin, ang mga mananampalataya ay nabubuhay ngayon kasama ni Kristo. Ang bagong espiritual na buhay na ibinigay ng Diyos sa kanila. Bagong buhay kay Kristo. Roma chapter 6 verse 4, 8, then John chapter 5 verse 24, John chapter 14 verse 23. At sila ay mabubuhay magpakailanman kasama niya. 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. So panghuli po, may time pa naman po. Lord's Day naman po, di po ba? So nakakingiti kayo. Medyo napahaba yata ako. Pangalawa po, Christ is the source of our spiritual life. Yung binanggit po sa ating teksto sa Galatia, verse 20b, ang sabi po dito, umpisa natin sa 20. Ako'y pinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay, take note, ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ano? Ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak. Sinong anak? Ang Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay sa kanya ng kanyang sarili dahil sa akin. Gaya ng sinabi ko, ito'y realidad, totoo sa lahat ng mananampalataya. Mabubuhay tayo ngayon kay Kristo. Dahil siya po yung source ng ating spiritual na buhay. Ang mananampalataya hindi ang pinagmula ng spiritual na buhay na ito. Si Kristo mismo ang pinagmula ng lahat. Sabi ni John Calvin, nakapasok sa pagkamatay ni Kristo, nakukuha natin mula rito ang isang lihim na enerhiya. Kaya nang sinabi ko, nagtataka ka sa sarili mo, nakakalakad ka ngayon sa pamantayan ng Diyos. Yun po ay dahil kay Kristo. Ang kapangyarihang mamuhay sa bagong buhay na ito ay hindi nagmumula sa atin, o physical man natin, o mental na buhay ng mga mananampalataya, kundi mula kay Kristo na nabubuhay sa kanila. Kung ihahambing natin, Romans chapter 8, pamumuhay sa Espiritu. Kaya, ang taong wala kay Kristo, hindi niya kayang sumunod sa Diyos. Gaya na sinabi natin, ang pagsunod sa kautusan ng matapat ay bunga ng pagliligtas ng Diyos. Na kabaliktaran, hindi para ikaw ay maligtas. Pero sinabi sa Romans chapter 8, I think verse 7, hindi niya kayang sumunod sa Diyos. Basahin natin sandali para mas maging malinaw. Roma chapter 8. Pagbigyan na po niyo ako. Ito po, basahin ko po sa inyo. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari, at ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Pero ngayon tayo na kay Kristo na, nagdudwell na sa atin ng Holy Spirit, kaya na nating magbigay lugod sa Diyos. Itong ginagawa natin, pagsamba, pagbibigay lugod dito sa Diyos. Kaya nga every Sunday, dapat matapat kang nag-o-observe ng Lord's Day dahil ito'y kinuma ng Diyos. Ang Ten Commandments ay sinulat na ng Diyos sa puso natin, wala nang resistant dyan. May saya ka nang gawin ang kautusan dahil kay Kristo. So mga kapatid, yun ang dapat nating makita. Sabi sa Roma chapter 8 verse 10, kung wala ang Espiritu ni Kristo, hindi ka kay Kristo. Pero dahil si Kristo ang nabubuhay na sa atin, nasa atin ang Espiritu ng Diyos, kaya tayo nakakapamuhay sa patnubay ng banal na Espiritu. Ang bagong buhay ay mabubuhay lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo.
Sino po yon? Yung mga anak ng Diyos. Nagsisimula po yan sa pagtitiwala sa Kanya, nagpapatuloy sa parehong paraan. 2 Corinthians 5:7. Nabubuhay sa pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. So mga kapatid, kaya nga kung talagang nakilala natin si Kristo, dapat tayo lumakad sa pagkalakad niya. Sinabi yan sa 1 John. Then, dapat tayo ay nakatayo't nakaugat sa Kanya. Sumasagana sa pasasalamat sa Kanya. Colossus chapter 2 verse 6-7. Ginagawa ni Pablo dito sa mga taga-Galacia ang itinuro niya sa iba tulad ng Roma verse 11. Roma chapter 6 verse 11, sa nabanggit na bagay, ang mananampalatay dapat maging katulad ni Kristo, mamuhay para sa Diyos tulad ng ginagawa ni Kristo. Siya yung ating good example. Kaya kung ikaw ay nabubuhay para kay Kristo, mabubuhay ka para sa Diyos. Tulad niya ni Kristo, wala nang kapangyarihan ng kamatayan sa kanila. Dapat nilang bilangin ang mga bagay tulad ng ginawa ng Diyos na sila'y namatay na noong si Kristo ay namatay at nabuhay sa bagong buhay sa Kanya. So ang punto natin mga kapatid, ang daan patungo sa bagong uri ng buhay bilang naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo ay naglalayong makatulad. Kanino? Sa wangis ni Kristo. Yun po ang pinakagugol natin. Kaya kung ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, diretso. Nakatingin ka sa hinaharap. So mga kapatid, sa ating pagtatapos, dapat nating tanggihan ang anumang pagsisikap ng tao para maligtas. Tanggihan ang batas na paraan ng kaligtasan, kundi taglayin ang daan patungo sa bagong uri ng buhay bilang naligtas sa pamamagitan ni Kristo. Paghahangad na maging kawangis ni Kristo sa kabanalan ng pamumuhay. So mga kapatid, pagyamanin natin bilang mga ligtas, makagawa tayo ng mabuti. Mamuhay tayo sa kabanalan. Express natin ang bunga ng banal na Espiritu. Mahayag sa buhay natin ang tunay na pagbabago. Sabi ni C.S. Lewis, Letters to an American Lady, New Bible Commentary, page 28, tungkol po sa holy, banal. Kaunti lang ang alam ng mga taong nag-iisip na ang kabanalan ay malabo o malamlam. Kapag nakilala ng isang tao ang totoong bagay, ito'y hindi niya mapaglalabanan. Totoo po yun. Nabiyayaan ka ng kaligtasan, kaya ka nakakapagpatuloy, hindi mo kayang tanggihan ito. Kapag kinatagpo ka ng Diyos, lalakad at lalakad ka sa kabanalan. Isang bagay na natagpuan natin ay tayo ginawang banal. Ang Diyos ang gumawa noon sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay ni Kristo. Hindi mo kayang paglabanan yan. Hindi mo kayang tanggihan. Dahil ang Diyos ang gumawa niyan. Mga kapatid, ang gawang pagliligtas ng Diyos sa atin ay hindi natin matatanggihan o mapaglalabanan, lalo ang mamuhay sa kabanan upang maging katulad tayo ni Kristo sa kaluwalhatian. Sapagkat ito ang disenyo, plano ng Diyos. Roma 8:29-30. Tayong mga napako kasama ni Kristo ay tunay na mga namatay na sa lumang pagkatao. At mabubuhay tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sa ating pagtatapos, ayon po sa Legionnaire Ministries, bilang pagtatapos, tandaan ang Galatia 2:19-20 ay naghahayag ng pagiging kaisa kay Kristo, ay nangangahulugan ng pagpako sa krus kasama niya. Gayon din ang pagkabuhay na maguli sa panibagong buhay. Nagkomento si John Calvin, hindi sapat para sa sino mang tao na isiping si Kristo ay namatay para sa kaligtasan ng mundo, maliban kung naranasan niya ang mga kahinatnan ng kamatayang ito
at kayang angkinin ito bilang Kanya. Yun po mga kapatid. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating nadinig, pagbulay-bulayan natin. Walang ibang pinakamahalagang dumating sa atin na tayo kinatagpo ng Diyos, na tayo maligtas at makapamuhay sa kabanalan. Pagpalain tayo ng Diyos, unto God all the glory. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo sa amin. Napakabuti po ninyo. Bakit po? Kami po na mga anak mo, kami po na mga mananampalataya mo, mas lalo ninyong ipinapaunawa at pinapakita kung gaano kahalaga na kayo ay nagbigay ng buhay sa amin, na kami ay iniligtas mo. At ang kaligtasang ito na mula sa inyong biyaya at habag, ito ay hindi masisira ng ano pa mang bagay dahil ito po ay plano na ninyo mula pa sa walang hanggan. At ang mga anak mo na mahina, na nadadapa o nagkakamali ay inyong ibabangon. Dahil isusustain po ninyo ng inyong biyaya kay Kristo. Lubos po ang aming pasasalamat dahil pinaunawa po ninyo na dapat lamang naming itanim sa isipan na kaya kami naligtas at kaya kami narito sa masamang sumasamba sa inyo ay dahil lamang sa habag mo at biyaya sa pamagitan ni Kristo sa aming pananampalataya sa Kanya. Ito po ay gawa mo, hindi po namin gawa o desisyon namin o pinili namin. Kayo ang pumili sa amin at tumawag sa amin sa pamamagitan po ng mabuting balita ng kaligtasan, ang ebanghelyo, ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Pagpalain niyo po ang lahat na nandito. At ang mga wala pa sa inyo, katagpuin po ninyo, Ama. Napukawin niyo po, buhayin po ninyo sila sa kamatayang espiritual sa pamamagitan ng ginawa po niyo sa krus ng Kalbaryo. At sila po ay matutong lumapit sa inyo, sumampalataya sa inyo at magsisi ng kasalanan upang maranasan po nila ang bagong uri ng buhay bilang ligtas, bilang mga anak mo. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen.